Kayang i-disarm ang security system sa 40 segundo. Kayang matukoy ang nilason na pagkain sa amoy lang. Sinanay sa counter-surveillance, crisis extraction, close protection, at tactical negotiation ng isang organisasyong opisyal na hindi umiiral. Ang kasalukuyang misyon, siguraduhin kakain ng gulay ang isang 4 na taong gulang. Hindi babysitter si Davina Diabolo. Graduate siya ng Elite Nanny Association, institusyong parang finishing school sa pangalan pero gumagana bilang intelligence agency. Sinanay siyang protektahan ang mga anak ng pinakamakapangyarihan at pinakadelikadong pamilya sa mundo. Mga pamilya kung saan ang bedtime stories ay nasa bulletproof rooms at ang school run ay nangangailangan ng route planning. Ang pinakabago niyang kliyente, pamilyang Angelini, mafia ng Venice. Lumang yaman, lumang dugo, lumang galit. Ang underboss, si Gabriel Angelini, ay nangangailangan ng mag-alaga sa anak niyang si Mikey. Isang taong magpapanatili sa bata na ligtas, edukado at emosyonal na matatag sa kapaligirang. Ang usapan sa hapag ay paminsan-minsan tungkol sa territorial disputes at ang mga bisita ay may concealed weapons. Ang hindi kailangan ni Gabriel, ang absolutong hindi niya pinaghandaan ay umibig sa kanya. Ito ang The Mafia Nanny. At isa ito sa pinakamatatalas, pinaka-addictive na titulo sa webtoon ngayon. Balik tayo sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, tatalakayin natin ang isang titulo na lumagpas na sa 1.7 milyong subscriber, nag-earn ng 2025 Ringo Award nomination at direktang inihambing sa Spy X Family. Paghahambing na patas pero kulang. Kasi habang may magkatulad na DNA sa obra ni Tatsuya Endo, ang The Mafia Nanny ay umuukit ng sariling teritoryo. Mas madilim ang tono, mas mapanganib ang romance, at ang female lead, walang exaggeration, ay isa sa pinaka-compelling na karakter na nasaklaw ko sa channel na ito. Warren Sharp, bago natin makilala ang mafia, kailangan nating maintindihan ang institusyong nag-produce kay Davina. Kasi ang Elite Nanny Association ang makina ng buong kwento. Sa ibabaw, ipinapakita nito ang sarili kung ano ang pangalan. Training Academy para sa professional na childcare. Ang graduates ay ipinapadala sa high net worth na pamilya sa mundo. Saklaw ng curriculum ang child psychology, nutrition, edukasyon at developmental therapy. Sa ilalim, mas malayo ang curriculum, cybersecurity, threat assessment, counter-surveillance, tactical driving, emergency medical response, crisis extraction protocols, psychological profiling. Pagsasanay na sa ibang konteksto ay magpapalaki ng intelligence officers o special operations personnel. Umiiral ang Elite Nanny Association dahil ang pinakamakapangyarihang pamilya, royalty, heads of state, oligarchs, crime dynasties ay may problemang hindi malulutas ng karaniwang security. Kailangan ng proteksyon ng mga anak nila, pero kailangan din nila ng normalidad. Ang batang nakapalibutan ng bodyguards ay hindi normal na lumalaki. Ang batang lumaki sa fortress ay walang social skills. Ang batang nakakakita sa bawat estranghero bilang banta ay hindi nagiging functional adult. Ang kailangan ng mga pamilyang ito ay isang taong makapagbibigay ng totoo, mainit, developmentally appropriate na childcare habang gumagana bilang sinanay na operative na kayang i-neutralize ang banta. Isang taong mukhang nani, nag-iisip na analyst at kung kailangan, kayang umaksyon na. Ang kasanayan ay lampas sa bedtime routines. Iyon ang produce ng Elite Nanny Association at isa sa pinakamagagaling na graduate nito, si Davina Diabolo. Gusto kong maging tumpak tungkol kay Davina kasi ang titulo ng video at marketing ng manhwa ay sumasandig sa deadly assassin framing. Hindi iyon eksaktong tama. Hindi killer si Davina. Hindi siya dating hit woman na nag-retire sa childcare. Defensive, protective, intelligence-oriented ang pagsasanay niya. Galing sa pambihirang edukasyon sa operations, analysis at proteksyon ang husay niya, hindi sa body count. Mahalaga ang distingsyong ito kasi hinuhubog nito ang lahat ng kilos niya. Ang isip ang pangunahing sandata ni Davina.
Binabasa niya ang environments tulad ng chess grandmaster. Tinutukoy ang banta, kinakalkula ang probabilidad, minamapa ang escape routes at sabay-sabay na ina-assess ang emosyonal na estado ng lahat sa silid. Kaya niyang lumaban, kaya niyang ipagtanggol ang sarili at ang kanyang charge. Pero ang labanan ay huling resort, hindi unang instinct. Ang unang instinct niya, 3 hakbang ang lamang sa panganib para hindi na kailangan ang dahas. Ang katumpakan ng isipang iyon kasama ang tunay na init sa mga batang inaalagaan niya. Ang ginagawang pambihira sa kanya, hindi siya nag-aakto ng kabaitan bilang cover. Tunay siyang nagmamalasakit sa developmental well-being ng mga charge niya. Ang operational competence at emotional authenticity ay hindi magkasalungat, magkatuwang. Ang mga ito sa karakter na sinanay maintindihan na ang pagprotekta sa bata ay higit pa sa pagpapanatili nilang buhay. Ito ay pagtulong sa kanilang umunlad. Ito ang babaeng papasok sa sambahayang Angelini. At ang sambahayang Angelini ay walang handa sa kanya. Sa Venice, kumikilos ang pamilyang Angelini, hindi ang turistang Venice ng gondola at glass blowing, ang isa pang Venice. Ang itinayo sa siglo ng kalakalan, impluensya, at kapangyarihang hindi makikita sa anumang pampublikong record. Si Gabriel Angelini ay ang underboss pangalawa sa pamumuno ng operasyon. Bata pa siya para sa posisyon, matalino, kontrolado, tipong tao na tahimik magsalita kasi hindi niya kailangang tumaas ng boses. Kapag pumapasok sa silid si Gabriel, ang silid ang umaayon sa kanya, hindi sa intimidasyon, sa grabidad. Bitbit niya ang autoridad tulad ng iba na nagbubuhat ng taas. Bahagi ito ng arkitektura niya. Siya rin, sa ilalim ng operational composure, ay isang lalaki sa matinding sakit. Wala na ang asawa ni Gabriel. Hindi agad malinaw ang sirkumstansya. Pinagkakaitan ng manhwa ang impormasyon ng may disiplina, pero nag-iwan ng sugat ang pagkawala na hinahawakan, hindi pinapagaling ni Gabriel. Gumagana siya, nag-ooperate, tinutupad ang responsibilidad sa pamilya sa parehong katumpakan, pero may bakanteng nasa likod ng mga mata na natutunan niyang itago sa lahat. Lahat maliban kay Mikey. 4 na taong gulang si Mikey Angelini, matalino, matigas ang ulo, emosyonal na perseptibo sa paraang madalas sa mga batang galing sa mahirap na sambahayan at lubhang nag-iisa. Nagkaroon na siya ng mga nani, hindi nagtagal, hindi dahil sa panganib kahit totoo ang panganib, kundi dahil ang pag-alaga sa anak ng mafia underboss ay nangangailangan ng pag-navigate sa sambahayang ang staff ay tapat sa pamilya. Bago sa iba kung saan may rooms na bawal, may usapang humihinto kapag pumasok ka at hindi sinasabing inaasahan na gagawin mo ang trabaho ng hindi nagtatanong tungkol sa negosyong nagbabayad ng sahod mo. Hindi nakayanan ng dating nani ang environment na ito, ang surveillance, ang restrictions, ang patuloy na tensyon ng pamumuhay sa loob ng organisasyong nasa labas ng batas. Nag-resign sila, isa-isa, at bawat pag-alis ay nagpalakas sa paniniwala ni Mikey na umaalis ang mga tao. Pansamantala ang attachment, pinakaligtas na estratehiya, huwag masyadong magmalasakit sa sinumang pwedeng mawala. Pumasok si Davina at ginawa ang hindi nagawa ng nakaraang nani. Nanatili siya, hindi dahil hindi alam ang panganib. Nakatalog na niya ang bawat threat vector sa unang oras, security gaps, personnel risks, structural vulnerabilities. Tinukoy niya kung sinong staff ang mapagkakatiwalaan, sinong nag-uulat sa labas, at sinong nagdadaan lang sa galaw. Minapa niya ang Angelini power structure, ina-assess ang operational patterns ni Gabriel, at gumawa ng comprehensive threat profile bago pa man matapos ni Mikey ang unang tanghalian. Pero umupo rin siya sa sahig kasama ang 4 na taong gulang at gumawa ng tower mula sa wooden blocks. Nang bumagsak ito, tumawa siya, tunay, walang ingat, at iminungkahing mas itaas pa ito. Doon, natagpuan ng kwento ang tibok nito. Kasi si Mikey na natutong panatilihing malayo ang mga bagong tao ay tumingin sa babaeng tumatawa sa bumagsak na tower at nagdesisyon sa instant at absolutong katiyakan ng bata na iba ito. At si Gabriel, nakatingin mula sa pintuang akala niyang hindi nakikita,
Natanto siya ni Davina sa loob ng 3 segundo ay nakakita ng matagal na niyang hindi nakikita sa sambahayan, nakangiting anak niya. Once and there, ang sumunod ay isa sa pinakamahusay na slow burn dynamics sa genre. At gumagana ito kasi ang attraction sa pagitan ni Gabriel at Davina ay hindi nakabase sa anyo, charm o ginawang proximity. Nakabase ito sa kakayahan. Pinapaligiran si Gabriel Angelini ng kompetenteng tao. Hinihingi iyon ng organisasyon. Pero ang kakayahan ni Davina ay nasa frequency na hindi niya nakatagpo sa labas ng sariling mundo. Inaasahan niya ang problema. Pinamamahalaan ang ugali ni Mikey sa kombinasyon ng higpit at init na nagbubunga ng resultang hindi nakuha ng dating caregiver. Nag-navigate sa political dynamics ng sambahayan na may sopistikasyong nagsasaad na naiintindihan niya ang power structures sa lalim na lampas sa child care. Napansin niya, syempre, napansin. Sinanay siyang mapansin, maliliit na bagay sa simula, ang paraan ng pagposisyon niya sa silid, laging may sightlines sa exits, laging si Mikey ay nasa pagitan niya at ng pinakamalapit na cover, ang paraan ng pag-redirect sa tantrum hindi sa autoridad kundi sa estratehikong distraction, na gumagamit ng parehong de-escalation techniques ng kanyang sariling negotiators, ang paraan ng paghawak sa hindi inaasahang bisita na may composure na walang nag-iiba. Nagsisimulang maghinala si Gabriel na ang bagong nani niya ay hindi lang magaling. Operational siya at ang hinala ay lumilikha ng tensyong nagpapakuryente sa bawat interaksyon kasi pinananatili ni Davina ang cover. Hindi sa pandaraya, siya nga totoong nani na nagbibigay ng totoong childcare. Pero ang buong saklaw ng kakayahan niya ay hindi ipinapakilala ng Elite Nanny Association. Alam ng kliyente na espesyal ang nakukuha nila. Hindi nila alam ang eksaktong dimensyon ng espesyalidad na iyon. Eksakto ang cat and mouse dynamic na nabuo. Sinusubok ni Gabriel, iniiwasan ni Davina. Sinusubukan niya sa sitwasyong nilikhang magpapakita kung ang kasanayan ay lampas sa nursery. Nag-navigate siya sa bawat test sa katumpakang sabay na kinukumpirma ang hinala at tinatanggihang aminin ito. At sa ilalim ng estratehikong sayaw, may mas mapanganib na nabubuo. Umiibig si Gabriel sa babaeng hindi niya buong nakikilala. At si Davina, sinanay na panatilihin ang emosyonal na distansya, sinanay na ituring na pansamantala ang bawat assignment, sinanay na protektahan ang charge at lumipat, ay natatagpuan na ang profesional na hangganan ay nagiging mahirap ng ipatupad. Hindi dahil sa anyo, yaman o kapangyarihan ni Gabriel, dahil sa kung paano siya kay Mikey. Ang paraan ng pagbabasa sa anak gabi-gabi sa kabila ng buong araw na operasyon. Ang paraan ng pagtanda kung aling stuffed animal ang kailangan ni Mikey sa pagtulog. Ang paraan ng pagbagsak ng operational mask sa sandaling pumasok ang anak sa silid na nagpapakita ng lambot na walang ibang pinapayagang masaksihan. Sinanay si Davina na mag-obserba at ang naobserbahan niya, isang lalaking naging mapanganib para protektahan ang mahalaga. Ang pagkakilanlang iyon, ang pag-unawa na ang mundo ni Gabriel ay hindi piniling kundi sirkumstansya at ang tugon niya ay protektahan ang anak ng buong buo. Iyon ang sumira sa depensa niya. Hindi hiwalay ang romance sa thriller. Iisang kwento sa dalawang frequency. Bawat sandali ng lumalalim na intimacy ay nagpapataas ng stakes ng panganib at bawat escalation ng banta sa labas ay nagpapatindi sa emosyonal na bigkis ng dalawang taong natutuklasang fiksyon na ang profesional na distansya. Ipaliwanag ko kung bakit ang The Mafia Nanny ay umabot sa 1.7 milyong subscriber at Ringo Award nomination. Ang mga numerong iyon ay mas interesante kaysa sa simpleng popularidad. Hindi maiiwasan ang paghahambing sa Spy X Family at pakinabang bilang panimula. Parehong may constructed family kung saan tinatago ng adults ang totoong kakayahan. Parehong nakakakuha ng tensyon at humor mula sa pawang ng domestic surface at operational reality. Parehong nakasentro sa batang ang emosyonal na well-being ang stakes na nagpapahalaga sa lahat. Pero may sariling direksyon ang The Mafia Nanny. Habang ang Spy X Family ay sumasandig sa komedya at init, pinapanatiling optimistiko ang tono kahit sa aksyon.
Ang The Mafia Nanny ay nagpapahintulot sa kadiliman ng setting na magbigay ng tunay na presyon. Hindi parody ng organisadong krimen ang pamilyang Angelini. Realistiko o credible. Ang pagsasalarawan sa mundong ang dahas ay kagamitan sa negosyo at ang katapatan ay ipinatutupad sa konsekwensya. Nag-navigate si Davina hindi bilang fish out of water kundi bilang profesional na alam ang hinaharap. Hindi siya naive, hindi siya nagugulat, ina-assess, umaangkop, nag-ooperate at iginagalang ng kwento ang katalinuhan niya kaya hindi gumagawa ng incompetence para sa dramatic convenience. Crucial ito kasi ang female protagonists sa romance-adjacent stories ay madalas pinapalambot. Ang kakayahan ay itinatatag pagkatapos kalimutan kapag kailangan ng plot na sagipin sila. Ang katalinuhan ay pinupuri sa dialogo pagkatapos kinakontra ng desisyon. Hindi nagkakamali si Violet Matter. Kompetente si Davina mula chapter 1 hanggang sa latest. Pare-pareho ang kasanayan. Maaasahan ang paghatol. Kapag nagkakamali, mga error ito ng emosyon. Sobrang tiwala, sobrang malasakit. Hindi error ng kakayahan. Hindi siya pinaliit para mukhang mas malakas si Gabriel. Sa katunayan, natutuwa ang kwento na ipakitang sa maraming operasyonal konteksto. Mas kaya ni Davina kaysa sa mafia underboss na pinagtatrabahuhan. At ang tugon ni Gabriel, tunay na paggalang, lumalaking paghanga, kahandaang ma-outmaneuver ng babaeng hindi inasahan ang dahilan kung bakit kita ang romance. Karapat-dapat ng espesyal na pagkilala ang sining ni Shaw Reder. Ang visual storytelling sa manhwa ay gumagana sa maraming layer. Isang panel ay maaaring magpakita kay Davina na nagbabasa kay Mikey sa foreground habang sa background ay security detail na napansin at na-assess na niya. Ang character designs ay komunikado ng personalidad sa katumpakan, ang controlled elegance ni Gabriel, ang operational alertness ni Davina na pinatakpan ng profesional na init, ang 4 na taong gulang na kaguluhan ni Mikey, ang action sequences kapag dumating ay choreographed ng may linaw na nagpapahayag ng panganib at kakayahan ng hindi nawawala ang visual coherence. Hindi pampalamuti ang Venetian setting. Ang arkitektura, mga daluyan ng tubig, ang claustrophobic na ganda ng syudad sa tubig, lahat nag-aambag sa kwentong nararamdaman geographically specific. Syudad ng maskara, si Venice, ng tagong daanan, ng ibabaw na tumatakip sa nasa ilalim. Bilang metapora ng bawat karakter sa kwentong ito, perpekto ito. At ang pacing, 44 na episode na at pinanatili ang tensyong hindi tuluyang nawawala. Bawat chapter nag-eresolba ng isang sinulid habang hinihigpit ang isa. Ang romance ay sumusulong ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hindi tumitigil habang ang banta sa labas ay nag-i-escalate sa bilis na nag-iiwan sa mambabasang patuloy na nag-aalinlangan kung makakaligtas ang constructed family. Ang nasaklaw ko ay pundasyon lang. Itinatatag ng opening arcs ang sambahayan, dynamic at dual-layered tension. Pero may isang elemento na hindi ko binanggit na karapat-dapat ng pansin. Kung paano hinahawakan ng kwentong ito si Mikey. Ang 4 na taong gulang sa fiction ay madalas na nababawasan sa props. Existe sila para maging cute, mapanganib at mag-udyok ng adult decisions. Walang ganito si Mikey. Ganap siyang nailarawang bata, iresponsable sa paraang totoo, perseptibo sa paraang totoo, at kayang mag-emotional directness na pumuputol sa bawat layer ng adult performance. Kapag tinanong ni Mikey si Davina kung aalis ba siya tulad ng iba, ang tanong ay mas mabigat sa drama kaysa anumang aksyon sa serye. Kasi alam ng mambabasa sa puntong iyon na ang sagot na gusto ibigay ni Davina at ang sagot na hinihingi ng pagsasanay niya ay hindi magkapareho. Lumalawak ang kwento mula rito sa direksyong hindi ko isispoil pero ililarawan sa malalapad na pintura. Hindi nag-iisa ang pamilyang Angelini, may mga rival families, may internal power struggles, may mga tao mula sa nakaraan ni Davina, mula mismo sa Elite Nanny Association na ang interes ay maaaring hindi tumugma sa kanya. At may lumalaking tanong, ano ang mangyayari kapag natapos ang assignment? Kapag nag-expire ang profesional na kontrata? Kapag inaasahang aalis si Davina sa sambahayan at lilipat sa susunod na placement?
Kasi nakapagdesisyon na si Mikey na hindi siya umaalis. Mabilis na dumarating si Gabriel sa parehong konklusyon. At si Davina mismo, sinanay na maghiwalay, sinanay na ituring pansamantala, ang bawat placement ay nahaharap sa posibilidad na ang assignment ay naging bagay na hindi kailanman inihanda sa kanya ng Elite Nanny Association. Permanente. Available ang The Mafia Nanny sa Webtoon, ina-update tuwing Martes. Sinulat ni Violet Matter, iginuhit ni Shadow Bases Show, may tulong ni Rusu. 44 na episode na, mahigit 1.7 milyong subscriber at na-nominate sa 2025 Ringo Award, ang katumbas ng Oscars sa comic industry. Kung naghahanap ka ng kwentong pinagsasama ang operational thriller energy at slow burn romance, nakita ang emosyonal na bayad, isa ito sa pinakamalalakas na titulo sa platform ngayon. Si Davina Diabolo ang uri ng protagonist na kailangan ng genre, matalino, kompetente, mainit pero hindi malambot, malakas pero hindi invulnerable. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, sabihin mo sa comments. Sinasaklaw ng Manhwa Recap Vault ang pinaka-compelling na kwento sa genre linggo-linggo. Mag-subscribe kung gusto mong nandito sa susunod. Salamat sa panunood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.